Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pasensya na po kayo, no? Medyo pagod lang po ako lately, pero ito po pinipilit ko pong magkaroon kahit na first and second reading of the day. Ayan, no? So, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo pong skip to. Dito po tayo kumukuha ng ating connection sa isa't isa, no? Yan. Pinipilit niya pong ipakita sa iyo na siya po ay pinipilit niya pong ipakita sa iyo na siya po ay matatag, na siya po ay talagang biniyayaan daw po ng lakas ng loob, at talagang pinapakita niya po sa iyo na siya po ay matapang harapin ang kanyang mga struggles, no? Pero sa totoo lang po, mahina din po ang loob nito. Sa totoo lang po, nagpapakita lang po siya na siya ay matapang. Pero to tell you honestly, ito pong taong to ay hirap na din po, no, sa pagsasalita sa iyo, no? Parang hindi na rin po niya alam kung ano po ang kanyang gagawin sa mga susunod na araw. Nauubusan na rin po ito ng guts, no? Parang pinapakita niya sa iyo na okay siya, pinapakita niya sa iyo na siya ay nasa maayos, siya ay hindi apektado, no? Pero sa totoo lang po, very very affected po ang taong ito, at sa totoo lang po, sa nakikita ko po ay siya po ay nakakaramdam ng matinding lungkot, no, or depression, no? Dumadaan din po ito sa depression. Sa totoo lang po, hindi po ito mapakali. Talaga pong nadidepress po siya sa mga nangyayari sa ngayon. Talagang may nangyayaring conflict, hindi pagkakaintindihan sa person mo at sa third party nyo, no? Sa nakikita ko po, talagang hindi po maayos ang lagay nilang dalawa. Pinipilit lang po nilang maging maayos, pero so far hindi po maayos ang kanilang pagsasama, no? Hindi po ito talaga maayos. At sa nakikita ko po ay medyo gulong-gulo po ang taong ito, no? Sa mga nangyayari din sa kanila ng person at ng third party, naguguluhan din po ang person mo, no? Lagi ka po nilang
nasasama sa away nila. Lagi po silang may conflict, lagi po silang may gulo, no, o hindi pagkakaunawaan. Sila po mismo napapagod sa isa't isa. Alam niya po na pwedeng makarating sa iyo, kaya kahit ano po ang gulo nila ng third party, para hindi mo po siya pagtawanan, ay ina-isolate niya po ang sarili niya, no? Talagang ina-isolate niya po ang sarili niya. And to tell you honestly po, hindi po ito talaga titigil hanggang hindi niya po nakukuha yung parang hindi niya po talaga makukuha yung kanyang peace of mind. That's the right term, no? Kaya ina-isolate niya po yung sarili niya kasi po alam niya pong pag-uusapan siya, makakarating sa'yo. Kaya kahit papano, imbis na may makarating sa'yo, gusto niya pong tumahimik na lang. Pero kahit ano pong pagtahimik nito at sa mga nangyayari sa kanila na pilit niya pong nililihim sa'yo, may pakpak ang balita, nakakarating po sa'yo ang pakpak ng balita. There is mischance, loss of opportunity. Sa nakikita ko po dito ay mayroon po akong nakikitang hindi maganda, no? Talagang nagkakaroon po ng problema at talagang marami po siyang na-miss na chance para ayusin ang buhay niya. Marami po siyang na-miss na chance para tingnan kung ano po yung mga bagay na pwede niyang magawa para magkaayos kayo. Talaga pong nawala ito, no? Nawala po na parang bula. Sa nakikita ko po, naiisip niya pa rin naman po yung mga maganda niyong pinagsamahan. Actually po, no, ngayon halimbawa na pag tumatahimik ka po, dun po medyo nawawala yung galit, naglalaylo po yung galit, umaayos po siya, no, parang namimiss ka po niya pagka hindi kayo nag-uusap, no. Doon niya po nararamdaman yung longingness mo sa kanya. Doon niya po nararamdaman yung talagang paghanap mo sa kanya, no? Yung paghanap niya sa iyo, no, kabaliktaran po, no? Talaga pong itong taong to ay naiisip ka po talaga at hindi po siya talaga tumitigil kakaisip sa iyo, no? Talaga pong ang taong ito ay parang minsan po pinipigilan na niya pong maisip ka, no? Pero sa pag-iisip niya po sa iyo, talagang hindi po natitigil. Talagang kahit po pigilan niya ang sarili niyang isipin ka, there will come a time talagang maiisip ka niya at hindi niya po alam bakit kanya naiisip, no? Bakit po ikaw pumapasok sa isipan niya? Sabi niya ayaw ka na daw niyang maramdaman, ayaw ka na daw niyang maisip, pero talagang dumadaan po sa point na tumatagal po talaga ikaw sa kanyang isipan, no? Kahit po iwaglit ka na nito, alisin ka na sa isipan, hindi po talaga niya makuhang tanggalin ka ng buong buo sa isipan niya, no? Talagang ang nakikita ko po dito ay punong-puno po siya ng longingness sa iyo. Actually, ma-pride lang po ito, pero kung hindi ito ma-pride, sinasabi ko po sa iyo, matagal na po itong nag-sorry, matagal na po sana itong tinanggap niya yung mga nagawa niya, kaya lang sobra pong ma-ego at ma-pride, no? Medyo may pagka ito mayabang, no? Parang hindi niya kaya, no? Sa totoo lang. Kaya talagang sinasabi ko po sa iyo, no? There will come a time na siya mismo po ang lalayo talaga sa third party nyo, no? At talagang makikipag-usap po ito sa iyo pagdating ng araw, no? Hindi man po sa ngayon, wala pa po siyang lakas ng loob sa'yo, pero there will come a time, sinasabi ko sa'yo, ayan po ang mangyayari, no? Meron po ako nakikita ditong lack of resources, unstable, very unstable po ang taong ito ngayon. Kung meron lang pong kung meron lang po sana siyang ways, no, para kung meron ka ring way, no, para makita mo kung gaano na ito kabagsak ngayon, ay talaga pong bagsak siya sa ngayon, no? Hindi po ito talaga matatawaran, ano? Talagang meron po siyang kakulangan ngayon when it comes to financial. Kasi naman po lahat na po ay talagang ginastusan niya tong third party, no?
talagang yun naman po talaga ang gusto sa kanya ng third party, at kung hindi po talaga siya gagastusan, pwedeng mawala sa kanya, at yun ang iniingatan niya dahil yung pride niya na iniwanan kanya for this person, o ayan, no? So talagang hindi mo po talaga matatawaran yung katangahan na nagawa niya, no? Ang pagluloko niya sa iyo, sa totoo lang, no? Yan po ang isa sa mga nakikita ko dito ngayon, no, sa ating nakikita. Willpower, inspiration, and desire. Sa nakikita ko po dito, dapat ikaw po ay magkaroon ng lakas ng loob na humiwalay, or lakas ng loob po na totally ay mawala po talaga sa ano, no, sa kamandag nitong taong ito, para po ay makita niya po yung halaga mo na parang nababaliwala, yung halaga mo po na talagang sa nakikita ko po ay unti-unti niya pong talagang sinaid yung halaga mo, no? Talagang hindi niya po makita yung sa totoo lang po, sa nakikita ko medyo may pagka selfish and may pagka self-centered ang taong ito, at talaga naman po sobrang taas ng pride, sobrang taas po ng ego, pride, kaya takot po itong mapahiya, no? Takot po ito na mapagtawanan. Yun po ang isa sa mga nakikita ko. Kaya po sana iwas ka para lalo po itong mahirapan. Ikaw po ay magiging maayos financially mo, financial status mo, financial security. There will come a time na hindi mo na po ito kakailanganin, kahit sustento nito hindi mo na po kakailanganin. O yan, no, pareho. Financial security, talagang sa makikita mo po, magiging mas maayos ka pa po sa mga susunod na panahon, no? Nakakakita po ako dito ng error of judgment. Maling-mali po yung pagtingin niya sa'yo, mali-mali po talaga yung paghuhusga niya sa'yo, pagsisisi niya sa'yo. Talagang gulong-gulo po ito. Bakit niya raw ikaw nasisi ng ganito? There is anxiety, trauma, and hopelessness, no? Sa nakikita ko po talaga dito ay hindi mo po matatawaran yung nararamdaman nito ngayong anxiety, trauma, hopelessness. Hirap po siya talaga, no? There is entrapment and self-victimization, meaning siya po ang gumawa nito sa sarili niya. Siya po ang gumawa nito sa yung kalokohan po ba niya, no? Siya po ang talagang nakikita kong magdadala nitong kalokohan niya, sa totoo lang. Hi. Yan, no? Talagang nakakatawa po talaga tong lalaking to. Hindi niya po talaga alam kung ano po ang mangyayari sa kanya, no? Parang sana po ma-realize niya habang maaga kung ano po yung mga pwede niyang maramdaman, no? Sa ngayon meron siyang coldness, no? Katigasan ng ulo sa kanilang dalawa. Talagang matigas po ang ulo nito, at sa nakikita ko po hindi po siya basta-basta, no? Hindi po siya basta-basta pong makakaalis sa ganitong sitwasyon. Lalo pa po silang mag-aaway nitong third party niya. Talagang lalo po silang magkakaroon ng hidwaan or misunderstanding, ano? Silang dalawa din po ang magiging magkaaway sa huli. Sa totoo lang po, no? Meron po ako nakikita talaga dito na gagawa at gagawa siya ng paraan para someday makapag-usap din kayo. Pero most of the time, sa ngayon po ay talagang matindi po ang pagkaduwag pa nito, no? Hindi po natin makikita, pero talagang sinasabi ko, talagang magulo po ang taong ito, at talagang sa mga susunod na oras at panahon, talagang makakaramdam po ito ng sobrang emptiness. Yan. Broken family, shattered dreams, na nakikita ko po dito.
ay mas magiging malungkot pa po ito sa lahat ng mga susunod na araw sa pagsira niya sa relasyon nyo, sa trust na binigay mo sa kanya. Talaga pong makakaramdam po ito ng matinding pagsisisi, no? Balang araw po makakaramdam po ito ng matinding pagsisisi at hindi mo po ito mapipigilan, no? Kahit ayaw mo na po sa taong ito, balang araw talagang magsisisi po ito at sa nakikita ko ay babalik na rin po siya sa dati. Yan, no? So talaga po, pero ito po yung sa sitwasyong ayaw mo na, oh. Yan, no? Kasi naman kasalanan niya po ito, eh, oh. Yan po, oh. Heartbreak, suffering, and grief. So nakikita ko po talagang nasaktan ka sa mga sa taong ito. Nasaktan ka po ng matindi at masasaktan din po siya sa huli, no? Hindi man po agad-agad. Yan, no? Hindi pa man agad-agad, pero sasabihin ko po sa'yo, there will come a time, makikita mo yung sinasabi ko. Huwag mo lang po itong habulin, no? Huwag mo lang po itong habulin. Darating ang panahon, siya po ang hahabol sa'yo. There will come a time, siya po ang may pangangailangan sa'yo. Makakaranas siya ng poverty and insecurity sa kanya pong sitwasyon, no? False success, living beyond means, talaga pong sa nakikita ko ay magkakaroon po siya ng matinding dagok, no? Talagang ang pinapakita niya po ngayon is talagang kabaliktaran ng totoong nangyayari sa kanya, no? Pagsisisihan niya po ang pag-iwan niya sa iyo, leaving behind, walking away, talagang magsisisi po ito at darating po ang araw, talagang hahanap-hanapin ka po nito at kahit sino po ang maging karelasyon nito, there's always a lack of commitment and greediness and loneliness, no? Sa nakikita ko po, patuloy siya magiging greedy sa ibang relationship niya, hindi po siya tatagal sa relationship niya. That's it for your second reading of the day, no? Yan. Masasaktan din siya tulad ng sakit na naramdaman mo. So, yan po, no? Masasaktan din siya katulad ng sakit na naramdaman mo. So, that's it for your second reading. I hope po naka-resonate kayo. Pasensya na po, talagang pagod lang talaga ako. And I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po makabasa ko po ang inyong mga comments sa akin. Maraming salamat po. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po sa inyo. And sa lahat po na magbibigay sa akin ng super thanks for this video, I would really be grateful and be thankful po. At sana po ay mapanood nyo po lahat ito, no? Para naman po sa mga magbibigay ng super thanks ay mapapasaya po natin ang ating mga street elderly on our One Love a Day Christmas edition for our lolos and lolas. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sabi ko nga po sa inyo, please, no, pakiusap po, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel.
at magiging masaya po ako at makakadagdag po yan sa ating pantulong sa ating mga lolos and lolas on Christmas edition ng ating One Love a Day. At para naman po sa aking mga loyal, ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, and I am so grateful and thankful sa support na binibigay niyo po, na kahit napakarami na pong naglalabasan na tarot card readers, ay mahal nyo pa rin po ako at patuloy nyo po akong hinahanap sa aking channel. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo, at ang lagi ko pong pais sa inyo ay live one day at a time. Alam nyo po na hindi po madali mag-move on, yes. Pero sa isang araw, pilitin nyo po na makagawa ng 3 bagay na magiging masaya kayo. At iwasan nyo po siyang isipin, and then you sleep, pilitin nyo pong makatulog, and then tomorrow is another day, you wake up and do the same thing po, at one day sasabihin nyo, ay, okay na pala ako, nakasurvive na pala ako. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. And isa pa po sa payo ko is, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow. Wag po kayong mawawala. It's Tuesday. Marami po tayong readings na pwedeng nating makita, okay? At mabasa. At tingnan natin kung ano po ang lalabas sa first reading of the day tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. And sana po napasaya ko kayo at nakahabol ako ng second reading of the day. Okay? Good night. I love you all. God bless you. Bye.